sa lahat, mga kapatid, sa ating pong mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan, at sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay ng ating pong live streaming, to all our extended family who's worshiping with us, magandang umaga po. Ngayon ay araw ng linggo, muli natin pong pag-aralan ang salita ng Diyos at mula po dito tayo po ay matuto at mapalakas lalo na sa ating pong pagtalakay sa temang walk in faith in times of crisis. Sa panahon ng pandemya, tayo po ay mamuhay ng may pananampalataya. At so umagang ito, ang title po ng ating pong paksa, ang ating pong message for this day, tumayo kayo kung matatag sa pananampalataya. Tumayo kayong matatag sa pananampalataya. Ang nga po yan sa aklat ng unang Korinto, kabanata 16, talatang 13. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, ang puso namin ay nagpapasalamat at sumasamba sa iyong dakilang pangalan. Kami po ay tumanggap ng buhay mula sa iyong pagkatawag at ngayon humaharap sa crisis ng buhay, pandemyang kasalukuyang nagpapahirap hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa maraming mga bansa. Hayaan mo, sa ganitong sitwasyon, lalo kaming tumatag at nakatayong matatag sa pananampalataya sa pamamagitan mo at sa tulong ng Banal na Espiritong nagpapalakas sa amin upang kami ay humarap ng merong pagtatagumpay sa pamagitan mo na siyang sumasa amin. Itulot mo dakilang Diyos sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Makita namin ang mga bagay na nais mong ipagawa sa amin. At mula roon, sa pamagitan ng Banal na Espiritu nagpapalakas sa amin, bigyan kami ng lakas at karunungang sundin ang kalooban ng Diyos sa bawat sandali at araw ng aming buhay. Purihin ka dakilang Diyos. Dalangin namin ang lahat ng ito in Jesus' name. Amen. Tumayo kayong matatag sa pananampalataya. Natanong niyo po ba sa inyong sarili, bakit ba mahalaga ang pananampalataya? Have you ever asked yourself, why is it? Why? Faith is essential. Bakit po napakahalaga? Mahalaga po ang pananampalataya sa mga Kristiyano. Not only because sa pamamagitan po ng pananampalataya, napiplease natin ang Panginoon. Not only that, alam natin hindi lamang yun, kundi mahalaga ang pananampalataya dahil alam natin, dahil sa pananampalataya, nagagawa natin ang mga imposibleng bagay. Ulitin ko po, mahalaga sa ating mga mananampalataya ang pananampalataya dahil sa pamamagitan nito, nagagawa natin ang mga imposibleng bagay. Sabi po sa aklat ng Mateo, chapter 21, verse 21 and 22. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo'y mananalig sa Diyos at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginagawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang yan, kundi sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalong ka sa dagat, mangyayari yon sa sinabi. Anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung kayo ay nananalig.
Maliwanag na sinasabi po ng Biblia na magagawa natin ng higit pa sa ginagawa ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid? Naniniwala po ba kayo na kung ano yung ginawa ng Diyos, more than that, magagawa rin natin? Parang walang naniniwala. Kaya pala, kapag may sakit, hindi natin maipanalangin dahil hindi tayo naniniwala kayang pagalingin din. Ganun po ba yun? Is it true? Totoo po ba yun? Hindi po. Hindi po totoo na kaya hindi tayo makapanalangin kasi hindi gagaling yung may sakit. Because, meron po ba kayong experience na gano'n? Kapag kayo pinagpe-pray, namamatay. Instead na gumaling, namamatay. Sino po yung merong ganong gift? Gift of death. Instead of gift of life and gift of healing, ay nagiging gift of death. Kaya meron pong mga tao, meron pong mga Christian, meron pong, di ko lang po alam kung even in leaders, kung may mga leader po na kapag ka nanalangin, na instead na gumaling, namamatay. Kapatid, huwag mong tingnan na sa ganung paraan, meron kang gift of death. Kasi hindi naman tayo yung gumagawa. Ang ginagawa po natin, mga minamahal, tumatawag lang tayo sa pangalan ng Diyos ng may pananampalataya. But it doesn't mean when you pray of healing, automatically, that person will be healed. Kasi lahat ng sagot dahil po sa kalooban ng Diyos. Kung kalooban ng Diyos na gagaling po yung pinag-pray ninyo, gagaling po yan. Kung kalooban ng Diyos na maganap ang isang bagay dahil idinalangin ninyo, hindi po dahil idinalangin ninyo, kundi lahat ng iyon in line with the will, in the will of God. Kaya mga kapatid, totoo po yung sinasabi ng Biblia na ating pong binasa. Dahil po sa pananampalataya, naniniwala po tayo na yung mga imposible ay magiging posible. Kaya nga po doon sa ating pong title, tumayong may matatag na pananampalataya. Alam natin sometimes dumadaan po tayo sa mga panahon na susubukin po talaga yung faith natin. And even today, mga kapatid, even today, dumadaan po tayo o umaharap po tayo sa crisis and pandemic, crisis in life, difficulties and hardship, sa lahat po, sa bahay, sa trabaho, sa negosyo, and everything. Dito po natetest yung faith natin. And because we are in trials, the Bible encourage us to stand firm. Ang Biblia po ay nagsasabi sa bawat mananampalataya, not only Apostle Paul, but directly the Bible, the Word of God, telling us, stand firm. Tumayo kang matatag sa pananampalataya. Uulitin po natin ang sabi po dito sa Mateo 21. Nais ko pong maunawaan natin ang salita ng Diyos na ganito po yung sinasabi. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo. Remember this. Sinasabi po ng maliwanag ng Biblia, sinasabi po ng maliwanag ng Panginoon sa mga mananampalataya, kung kayo'y nananalig sa Diyos at hindi nag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Alam niyo po ba yung istorya? Nung sa igos? Yung puno ng igos? Nung nilapitan ng Panginoon at tiningnan para kumuha ng bunga, wala pong bunga nakita.
Kaya ang sabi ng Panginoon, kinurse niya, mula ngayon, hindi ka na magbubunga. And what happened? Sa puno ng higos, natuyo at namatay. Kaya sabi, kung hindi daw tayo nag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko ito sa puno. Hindi lamang yan, ang sabi ng Panginoon, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalong ka sa dagat, mangyayari ang iyong sinabi. Well, we know that that's not literally mountain. Hindi po literal na bundok yung tinutukoy ng ni Mateo sa pagkakataong ito. Kundi yung mga giants in life. Alam po ba natin yung mga giant in life? Yung mga bulubundukin at mga naglalakihang mga higante na mga pagsubok sa buhay ng isang mananampalataya. When you rebuke those mountain and giant troubles, problems, and difficulties in life, wala akong magagawa kundi tatalon po sila. They will obey, not because of you, but because of your faith in the Lord. And because of your faith, then kapag nakita ng Diyos, tandaan natin, ang sabi ng Hebreo, yung pananampalataya na nakakapag-please kay Lord, and because you please the Lord, and He see your faith active and working in your life, then God will do something. Gagawa po ng isang dakilang bagay ang Diyos sa buhay ng isang taong nananampalataya. Kaya po sinasabi po ni Mateo, tumatanong po yung mundo. At maliwanag na sinasabi ng Panginoon, anuman ang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Naniniwala po ba kayo doon, kapatid? Kaya po na ganun kahalaga. Kaya po ganun kaimportante yung faith in the life of a Christian. Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya, alam natin nagagawa at napangyayari maging yung mga imposibleng bagay sa buhay po natin. Now, tingnan po natin ang sinasabi ng Biblia. Dito po sa aklat ng Mateo. In chapter 14, Matthew, wala po sa talatang 24 hanggang 32, ganito po ang sinasabi. Samantala ang bangka ay nasa laot, ngunit sinasabog ito ng mga alon dahil pasalungan ito sa hangin. Nang madaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Pamilyar na po kayo sa binabasa ko. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Ako ito. 28. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan diyan sa ibabaw ng tubig. Parang may conversation lang. Parang meron pang request to prove that you are Lord. Kung ikaw talaga yan, hayaan mo. Ano pong sagot ng Panginoon in verse 29? Sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang malakas na hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagupin niyo ako. Sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Sabi niya kay Pedro, 32. Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin.
Now, the question, ang tanong, bakit bumaba sa bangka si Pedro? Alam natin po yung senaryo. Sinabihan sila ng Panginoon, mauna na kayo. Naglayag na po ang mga disipulo at sa kanilang paglalayag, dumating po yung malaking unos na halos ikalubog ng bangka, ng barko na kanilang sinasakyan. Dahil pasalungat sa hangin, sinasalpok ito ng napakalakas na alon. Pero alam niyo po, hindi sinabi ng Biblia na natakot sila sa unos, sa naglalakihang alon. Bakit kaya? Remember that those apostles, yung mga apostol ng Panginoon, alam niyo po ba, mga mangingisda, nakita niyo po kung bakit sila hindi nababahala. Kahit anong alon na kanila pong maranasan, na halos lumubog na yung kanilang sinasakyang barko o bangka, hindi ho sila natakot. Saan po sila natakot? Hindi sila natakot sa malakas na hangin, hindi po sila natakot sa naglalakihang alon na sumasalpok sa kanilang sinasakyan, kundi natakot sila saan? Sa multo. Mga kapatid, gusto ko pong makita natin ito. Bilang Kristiyano, ang dami po nating experience sa buhay na mahirap at pinagdaanan po natin ang lahat ng ito. Tama po ba? Bawat taon, iba-iba po ang kinakaharap. Taon-taon, iba-iba po ang sistema. Gaano man kahirap ito na pagdadaanan po natin lahat yan. Amen? Pero sometimes, meron tayong kinatatakutan na multo ng buhay. Ano po yung mga multo natin sa buhay? Yung mga hindi pangkaraniwan na nai-encounter natin. Kasi yung mga situation natin in life yearly, oo, bagamat pahirap ng pahirap, pero parang halos pare-parehas. Sabi po ng Biblia, wala pang pagsubok na hindi dinanas ng tao. Meaning, we are in common. Lahat po ng mga pagsubok na ating pong pinagdaraanan, halos magkakaparehas. Bagamat nagle-level up yearly, pahirap ng pahirap, pero parang kaya kasi parang nakaraan lang, nadagdagan lang ng konting hirap. Pero sometimes, in reality, in facing trials sa buhay po natin, may mga bagay na hindi pangkaraniwan na nai-encounter mo at yun ang nagdadala ng takot sa buhay po natin. Hindi ko po alam kung ano po yun. Kayo po yung makakasagot. Ano po yung mga multo ng buhay ninyo na hindi po pangkaraniwan pero na-encounter po ninyo? Kadalasan, sasabihin ng magulang, kasi po yung parang halos magkakaparehas na takot, yung kapag paano pagka hindi nakapagtapos yung anak. Alam niyo po ba yun? Tapos instead na nakagraduate, nakapag-asawa ka agad. Doon tayo takot di ba? Pero dahil halos lahat pare-parehas ng dumarating yun, wala nang pinipili, Christian, non-Christian, minsan anak pa ng pastor, di ba? Nangyayari po yun Walang pinipili Pero parang kaya. Pero bakit parang kakaiba? Anong gagawin mo?
hindi mo pa narinig, hindi mo pa na-encounter, tapos biglang dumating sa'yo yung ganung sitwasyon. Yan yung multo ng buhay. First time in the life of Apostle, nakakita po sila ng lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya nga po, natakot po sila. Tuwa po ako kagabi, nung pinapabasa ko ito kay Micah, itong portion na ito, pinapabasa ko sa ating study, na ikaw yung pumasa, ang ganda ng pagkakabasa mo. Merong art. Tawan-tawa kung paano niya binabasa kaya lang ayaw niya. Ayaw niya pasahin. Gusto niya ituloy lang, kaming dalawa lang. Ang ganda ng parang, alam niyo, nung ini-imagine ko habang binabasa niya, parang nakikinig ako ng radyo. Parang gano'n niya binubuhay. Parang nabuhay uli yung si Matar. Alam niyo po ba yun, si Matar? Hindi alam ng ibang kabataan yun. Tayo-tayo lang yun. Yung kapag si AA, tsaka si Matar, pag nag-uusap, anong ginagawa mo? Sabi niya, hinahanap niya yung kanyang ano ba yun, singsing ba yun o brilyante? Si AA, nakatira po sa kuweba, pero hinahanap niya po sa labas. Bakit? Kasi madilim sa loob. Kung aalis at mangangabayo si Matar, alam niyo po, kitang-kita ninyo. Bakit? Kasi sasabihin ng radyo, at siya'y sumakay sa kabayo. Ayan, nakasakay na siya. Hindi alam din yung nakasakay na, di ba? At siya'y magpapatakbo ng kabayo. Tumatakbo na ang kabayo. At ito'y mabagal hanggang mabilis. Parang nakikita mo. Kasi sa bawat habang sinasabi po ng mga tauhan. Kaya nung binabasa niya ito, tuwan pa ako na, pwede mo ikaw ulit magbasa. Kaya nga nahiya siya. Sinabi ni Pedro, saan ba yung pagtibon ko? Tingnan natin. Kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi, halika. Huwag kayong matakot, ako ito. Now, the question is, bakit bumaba sa bangka si Pedro? In that time, takot po sila. Dahil naka-encounter sila at nakakita sila ng hindi pangkaraniwan. At sila po, sa kanilang paningin, multo. Bakit kaya? Nagawa ni Pedro na bumaba sa bangka at tumakas sa ibabaw ng tubig dahil sa pananampalataya. Kapatid, I tell you, when you encounter yung mga extraordinary things in life, yung mga hindi pangkaraniwan sa buhay, magagawa pa rin natin tumindig sa pananampalataya because of faith. Yes, totoo po, sometimes nagiging weak yung faith natin. Humihina po yung pananampalataya natin. Kanina nga, ang tanong ko, naniniwala ba kayo? Dahil sa pananampalataya, magagawa ninyo ang higit pa sa ginawa ng Panginoon. Wala kang sumagot eh. Hindi ko alam dahil yung pagsagot ninyo ay nag-iisip tayo na kaya nga bang gawin ang higit pa. Kasi bakit anong kasunod doon? Si Lord, bumuhay ng patay. Tama ba? Naniwala ba kayo si Lord nakapagpabuhay ng patay? Halimbawa, sino? Si Lazaro, kaibigan niya. Ngayon, kung ikaw convert natin dito sa talatang ito, na magagawa natin ng higit pa sa kanyang ginawa, nag-pray ako ng may sakit, imbis na bumalik, namatay, nag-vice versa, bumalik. Tapos tatanungin mo ako, at sasabihin mo, naniniwala kung magagawa ko pa ng higit pa. Dapat pa ganun eh. Kaya lang, yung sagot, backward.
Kaya sometimes ang hirap no? But because of faith, brother and sister in the Lord, because of faith, nagawa po ni Pedro na bumaba at lumakad sa ibabaw ng tubig. Bakit? Dahil tinawag siya ng Diyos. Sometimes, yung faith natin, weak. Hindi ko po sinabing walang faith. Nagiging weak po yung faith natin, and that is true. Minsan nagbe-break yung faith natin. Pero, pag naka-encounter po tayo ng mga extraordinary, mga hindi pang-araniwan, nag-activate po uli yung faith natin. Bakit? Kasi tinawag ka ng Diyos. Tingnan niyo po. Nung sila po ay nakakita ng mundo, ano po ang tugon? Nagsalita agad si Jesus in verse 27. 26, sabi nila punto. 27, nagsalita agad si Jesus at sinabi, huwag kayong matakot, ako ito. 28, sabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw yan, hayaan mo, ako'y makapunta sa iyong kinaroroonan diyan sa ibabaw ng tubig. Very specific. Hayaan mo makapapunta ko sa iyong kinaroroonan sa ibabaw ng tubig. Meaning, Lord, kung talagang ikaw, hayaan mo lumakad ako sa ibabaw ng tubig at ako'y makapunta sa iyong kinaroroonan. 29. Sumagot siya, halika. Very simple po yung sagot ng Panginoon, pero powerful. Halika. Kapatid, ito yung gusto kong makita mo. Yes, sometimes, nagiging weak yung faith natin. Once God calls you, mag-a-activate po yan. Bakit? Kasi alam mo yung Diyos yung tumatawag sa iyo. Kapatid, ang hirap ng buhay pandemic. Pero nung sabihin ng Panginoon, kaya mo yan kasi hindi kita iiwan, mababahala ka pa ba? Nang sabihin ng Panginoon, sasamahan kita kahit sa mga lilim ng kamatayan, will you afraid? And when God said, come, halika, hindi ka ba bababa ng bangka? Hindi ka ba mag-step out ng iyong tahanan dahil tinawag ka ng Diyos? Will you not step in act of faith kung saan doon sa iyong kinaroroonan, doon sa iyong kinalalagyan, hirap na hirap ka na dahil sa mga pagsubok at problema, hindi ka ba mag-move out mula doon patungo sa isang lugar kung saan tinawag ka ng Diyos? I don't think so, hindi ka mag-move. Like Peter, kaya po siya umakbang, hindi dahil kasi mangingisda sila. Hindi dahil kasi bihasa sila sa mga alon and well-experienced sila pagdating sa mga unos sa dagat. Pero nag-step out siya from the boat and he began to walk, lumakad sa ibabaw ng tubig dahil kasi tinawag siya ng Panginoon. Kapatid, bawat isa po sa atin, tinatawag tayo ng Diyos. Sa inyong mga kinalalagyang sitwasyon, gaano man yan kahirap, ang sabi ng Diyos, come, and I will give you peace. Point number 1. Tayo ay tinawag ng Diyos. Huwag po natin kalimutan yun. Ang sabi po ng Juan chapter 14 verse 1, tinawag tayo ni Jesus para maging mga tagasunod niya. Kailangan nating manampalataya kay Jesus at sa Diyos
na nagtitiwalang tutulungan niya tayo. Huwag kayong mabalisa, sumampalataya ka sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. John chapter 14 verse 1. Tinawag tayo ng Diyos, mga kapatid. At yung pagkatawag na yon ay mabisa at makapangyarihan to activate our faith. Even sometimes, nasishake yung pananampalataya natin because of our situation. Very clear po yung dinig ng Diyos. Halika. Simple, pero powerful. Dumating agad sa pandinig ni Pedro. Kaya hindi po siya nag-atubiling lumakad. Bumaba sa kanyang sinasakyan, hinahampas ng napakalakas na alon. Alam niyo po, mangingisda siya. Dapat alam niya pag umakbang siya sa tubig, alam niya dapat lulubog siya. Diba? Pero hindi niya yun ang tinitingnan niya eh. Hindi niya tinitingnan yung kanyang kaalaman na kung sa kanyang paghakbang sa tubig, pwede siya lumubog. Ano po ang tinitingnan niya? Ang tinitingnan niya at ang nakikita niya, yung tumawag sa kanya ay Diyos na makapangyarihan. Na kung makikita natin, kapatid, at malinaw na marinig natin na tayo po'y tinatawag ng Diyos, ano man ang iyong kalagayan sa buhay, kapag ikaw ay tumugol sa Kanya, gagawa ng dakilang bagay ang Panginoon sa buhay natin na halos hindi natin maunawaan. Kasi ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya sabi ng Panginoon, manampalataya kasi kayo sa Diyos, manampalataya din kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Sometimes Christian, we believe that we have faith in God. Ganun tayo naniniwala na meron tayong pananampalataya. But the Lord tests your faith. Sinusubok ng Diyos yung faith natin. Do we really believe on Him in any circumstances of our life? Sa bawat pagkakataon, talaga bang nananalig ka sa Diyos? Kahit sa mga masalimuot na sitwasyon ng iyong buhay, mananatili ka bang nananalig sa Kanya? Si Peter, yes. Bagamat may fear, kasi nakakita ng extraordinary. Nakakita na po sila ng mga alon. Naka-experience na po sila na halos lumubog na ang bangka. Pero never pa silang nakakita ng lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya natakot po sila. But when God told Peter, he immediately responded and experienced walking. Naglakad po si Pedro. Kaya sabi ko po sa inyo, mararanasan po ninyo ang higit pa sa ginawa ng Panginoon kung nananalig tayo sa ating Diyos. Hindi po ako nagsasabi mo, binasa ko lang po yung Biblia. At yun yung sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon. First Peter chapter 2 verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay nagtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Yung pagtitiis pa lang meron tayo ngayon, ano man yun, kayo po ang nakakaalam. Ano po yung pinagdaraanan ninyo na parang ang hirap sa pamilya, sa negosyo, sa sarili, ang hirap kakaiba. Pero ang sabi diyan, ito ay bahagi ng pagkatawag sa atin ng Diyos. And God set the good example for us to follow.
nagbigay siya ng halimbawang dapat natin tularan. Ang ano yun? Ang pag-tiis. Oo po, mahirap. Ang hirap ng buhay ngayon, totoo yan. Pandemic, ilang buwan na po kayong hindi lumabas. Kung yan po ay March, April, May, June, July, August, September, 7 months? 7 months kayo hindi lumabas ng bahay, kaya inaaway na ang lahat pag hindi makalabas. Sabi po, yung pagtitiis natin, kasama yan ang pagkatawag ng Diyos. Ano ba yung mga naminis ninyo? Malling. These days, darating din ang tayo. Magmumuling din tayo. Namiss nyo na ba yung Starbucks? Miss na miss. E di, huwag kayo ng kape. Bili kayo ice cream. Lagyan nyo ng yelo. Pagsama-samahin nyo, Starbucks. Kapatid, pag sumuway tayo, halimbawa, masama bang mag-Starbucks sa panahon ngayon? Hindi po. Masama bang mag-bowling ngayon? Hindi po. Pero kapatid, tandaan natin, pwede po yung mag-lead sa kapahamakan. Nakuha po ba natin? Hindi po siya masama, pero pwede po itong maging way para po tayo mapasama. Kaya, konting tiis muna. Maaaring hindi siya masama, pero pwede itong magdala sa atin sa ikasasama ng ating buhay. Bakit? Alam natin po yung pandemic. Alam po natin may nakakahawang sakit. Paano? Diba? Kung hindi tayo nagpapigil at ginawa natin yung gusto natin, pwedeng mag-lead sa atin sa kapahamakan. Kaya mga kapatid, sabi, yung pagtitiis, bahagi ng buhay. Kristiyano yan. Ang pagtitiis, bahagi ng buhay, pagkatawag sa atin ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos. Pangalawa, tutulungan tayo ng Diyos. Sa tulong nito, mapapanatili tayong matatag laban sa pagsalakay ng kapangyarihan. May kapangyarihan po yung kaaway natin. At mula dito, natutulungan po tayo ng ating po pananampalataya. Tingnan niyo po dito sa aklat ng Efeso chapter 6, verse 16. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat na nagliliyaw na palaso ng diablo. So nakakatulong po sa atin na tayo po ay mapatatag sa ating pananampalataya kasi alam natin na tutulungan tayo ng Diyos. Doon po sa ating pong binasa in Ephesians chapter 6, yung armor of God. Alam natin ang laking tulong po yung tinatawag na shield. And that is faith. Shield. Sino po ba yung mga superhero na may shield? Captain America. Ang tindi po ng shield niya, no? Malaki. Bilog. Pwede kagad na panangga. Sino pa po yung merong pang shield? Si? Wonder Woman. Yan. Maliit lang po. Bracelet lang. Pero ang galing kahit maliit, automatic nasasangga ka agad. Sino pa yung may mga shield? Superhero.
Wala na kayong maalala? Ako rin eh, yung din alam ko eh. Huwag na natin pahirapan ang sarili natin mag-isip. Okay na yun. But the point here is, yung mga shield nila, malaking tulong sa kanila yun for protection. Amen? Amen. Like faith. Yung faith natin, it's like a shield. Ang sabi mo ng verse 16, ito po ay papatay sa lahat na nagliliyab na palaso ng diablo. Hindi lamang po sumasangga, kundi ito mismong pananampalataya as our shield can kill. Pwede pong pumatay sa lahat na nagliliyab na palaso ng diablo. Kapag tinatanggit ka po ng diablo, kahit gaano pa kalakas yung kanyang power, yung faith mo, kayang patayin po yung palasong gagamitin ng diablo. Yung mga pakana and strategy ng diablo, kayang patayin ng shield of faith po natin. In other words, because of faith, we believe that God will help us. Naniniwala po tayo na tayo po ay tutulungan ng Panginoon in every situation, in any trial, in any difficulties na nai-encounter natin sa buhay po natin. Why? Because you are not alone. Hindi ka nag-iisa. The fact that ikaw ay tumugon sa tawag ng Panginoon at nakipagtipan ka sa Panginoon, ang Diyos may tipan din sa iyo. At ano yun? Hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan. Hindi lang para may kasama ka, kundi meron tutulong sa iyo sa panahon na hindi mo na kaya. Tandaan natin, kapatid. Kaya nga si Kristo namatay para ikaw mabuhay. At ang sabi niya, napagtagumpayan niya na ang kamatayan, meaning that life we have that God gave because of Jesus, kaya din po natin magtagumpay. At yun ay sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. Ang kailangan lang, manampalataya tayo sa Kanya. Kapatid, tutulungan Kanya. Kahit gaano kahirap po yung sitwasyon. Gusto ko pong i-insert mo yan sa isipan mo. Tutulungan ako ng Panginoon. Naniniwala ako, tutulungan ako ng Diyos. And that is faith. Not only you are convincing yourself, but because you are believing that God will help you. Amen? Amen. Pangatlo, kunin na po ito. Totoong-totoo sa atin ang mga pangako ng Diyos. At tayo'y naniniwala, tutulungan na tayo. Kanina, naniniwala tayo, tutulungan tayo. Sa pangatlo, mas lumalim po. Ano po yung mas malalim? You are not just believing that you will help. God will help you. This time, totoong-totoo. Kanina you are just believing, and now you are testifying na. Nagte-testify ka na. Totoong-totoo ang mga pangako ng Diyos. Amen po ba? Amen. Naniniwala po ba kayo na totoo po yung mga pangako ng Diyos? Amen. Sa Matthew chapter 14, balik tayo doon kay Pedro. Particularly dito po sa verse 13, sabi dito, ngunit nang napansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumuhod. Panginoon, sagutin ninyo ako, sigaw niya. Tingnan niyo po siya po ay certified professional fisherman.
Hindi po ito parang minsan lang nakapamingwit, mangingisda na. Hindi po. Totoo pong fisherman po siya. Isinilang mangingisda. Tinawag na mangingisda. Kaya nga nang tawagin siya eh. Idinuktong pa rin ng Panginoon yung pagiging mangingisda niya. At ngayon gagawin kitang mga mamalakaya ng mga tao. Pamilyar, Elder? Paborito mong verse yan. At gagawin kitang mamalakaya ng mga tao. Teachers of men. Tinawag siya mula sa pagiging mangingisda, ngayon papunta sa pagiging mangingisda pa rin. Pero hindi na isda ang huhulihin, kundi mga tao na. Pero, sabi nga, pagiging expert sa fisherman, sanay sa mga alon, sanay sa mga malalakas na hangin, pero alam niyo po, this time in verse 30, nawala po yung kanyang kasanayan. At nadaig yung kanyang pagiging professional fisherman. Ang sabi niya po doon, siya'y natakot. Nagsimulang lumubog, Panginoon, sa gabi ninyo ako, sigaw niya. Bakit po kaya? From the start, hindi niya ba napansin? Hindi niya ba alintana na dumadaan sila sa matinding unos that time? Na sinasalpok na ng malakas na hangin sapagkat pasalungat sila? Pero alam niyo po, nung siya'y tinawag ng Panginoon, hindi po siya nakatingin sa alon. Totoo, nararamdaman. Totoo, nararamdaman niya yung lakas ng hangin. Totoo, nararamdaman niya yung bagyo na meron siya that time. Totoo na sinasalpok ng malakas na hangin ang kanilang bangka. Totoo, alam niya na kapag naglakad siya sa ibabaw ng tubig, lulubog siya. Pero hindi niya pinapansin yon. Ano yung pinansin niya? Nung tinawag siya ng Diyos. Nang tinawag siya ng Panginoon, halika. Yun lang po yung pinansin niya. Wala nang iba. Kaya nung nakatuon siya doon sa pagtawag sa kanya ng Panginoon, wala siyang ibang pinapansin, hindi ang malalakas na hangin, hindi ang naglalakihang alon, hindi ang tubig, kundi ang kanyang pansin ay yung tinawag siya ng Panginoon, sapagkat ang sabi niya, kung ikaw yan, paparenin mo ko sa iyong kinaroroonan sa pamagitan ng paglakad sa tubig. Ang kanyang pansin ay yung tawag ng Panginoon. But this time, in verse 30, tingnan niyo po, ang sabi niya, ngunit nang napansin niya ang malakas na hangin. Sometimes, mga minamahal, mga kapatid, dumarating tayo sa punto ng buhay, ang napapansin po natin, yung mga sitwasyon ng buhay natin. Sakit. Ang napapansin natin yung sakit. Ang napapansin natin yung walang pera. Yung napapansin natin yung mga sitwasyon ng buhay natin ngayon. Pero nakalimutan natin, tinawag ka ng Diyos. Kaya, lumubo si Pedro. Kapatid, gusto ko kong tanungin kayo. Hanggang ngayon ba, naniniwala po ba kayo? Totoong-totoo ang mga pangako ng Diyos. Gusto ko pong kumbinsihin ninyo ang sarili ninyo. Huwag po ako. Yung sagot po ninyo, not to convince me, but to convince yourself that you are truly believing sa mga pangako ng Diyos. Kapatid, totoo ba na kayo ay naniniwala sa mga pangako ng Diyos? Amen. Kasi kung kayo po ay naniniwala, totoong-totoo ang mga pangako niya na tutulungan niya kayo. Ano man ang kalagayan. Kaya nga sabi ni Pedro, sabi ng Biblia, sabi ni Apostol Pablo, for to me, to live in Christ, and to die is gain. Ang mabuhay kay Kristo.
Kahit anong pandemic pa yan, kay Kristo ako. Kahit anong sitwasyon, anong kahirap, kay Kristo ako. At kung ako may mamatay, panginaban. Bakit panginaban? Kasi alam mo, pag namatay ka, balik ka lang sa Panginoon. Pupunta ka na sa Diyos. Tapos na yung paghihirap dito. Hindi dahil kasi tatakasan mo na ang hirap sa mundo, kundi dahil kasi mararanasan mo na ang pangako ng buhay na kapiling siya, na matagal na nating inaasal-isal. Kaya mga minamahal, kung totoong naniniwala tayo, tutulungan tayo ng Diyos, ano man ang kalagayan natin sa buhay, kaya-kaya mong tumayong matatag sa pananampalataya. Amen. Sa Hebreo chapter 2 verse 3, gayon din naman papaano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahahalagahan ang dakilang kaligtasan ito. Ang Diyos ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpapatunay sa akin na ito'y totoo. Kapatid, ito'y totoo. Pahalagan po natin yung faith. Yes, dadaan po tayo sa masalimuot na sitwasyon ng buhay. Totoo po yan. But don't forget, totoo rin po ang pangako ng Diyos na tutulungan kanya. Sa huling versikulo na ating pong babasahin, nawa, lalo ba tayong pagliwanatin ng Panginoon? Sa Hebreo chapter 6, verse 10 to 12, ganito ang sabi. Makatarungan ng Diyos. Hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong pinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinilang ng Diyos. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyong upang kamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya huwag kayong maging tamad, tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumanggap ng mga ipinangako niya. At nung bagay ang sinabi dyan, hindi nakakalimutan ng Diyos ang mga ginagawa natin. Kapatid, ano man yung ginawa mo sa Panginoon, ano man yung ginawa mo sa kapwa mo, sabi ng Biblia, ginawa mo yan sa Panginoon. At ang sabi po ng Biblia, hindi niya nakakalimutan ang inyong mga ginawa. Ang inyong pong mga ipinakita na mga paglilingkod, sabi po ng Biblia. Kaya nga sabi ko, labor in the Lord is not in vain. Hindi po nasasayang. Bakit? Kasi hindi po yan nakalimutan. Maaari siguro nakalimutan ninyo yung ginawa ninyo. Kasi matagal na panahon nyo nang nagawa yun. Pero it was recorded. Nakatala po yun sa aklat ng buhay. Yung ginawa mo sa Panginoon, hindi niya yan makakalimutan. Praise God. Kahit nakalimutan mo na, pero siya hindi niya malilimutan yan. Kasi bakit? Ginawa mo yun sa Kanya. Pangalawa, ang nais namin patuloy na magsumikap hanggang wakas. Magpatuloy lang po tayo. No matter how difficult, no matter how hard, magpatuloy lang po tayo. Hindi ito yung parang tigil na. Ang tindi po ng COVID, sa totoo lang. Ang tindi ng COVID. Muntik na kung mapasara ang school. Di ba? Kasi sabi ng presidente, walang vaccine, walang klase. Kaya sarado. Pero, andun yung strong ng yung strong belief ng DepEd na pwede na hindi dapat huminto yung mga bata. Nandun po yung paniniwala ng mga teacher na dapat hindi tumigil yung edukasyon. Kaya nagpatuloy kayo, di ba?
Ipinasara po yung mga simbahan. Ang tindi ni COVID, sarado. Pero hindi po tumigil yung mga Kristiyano. Hindi po tumigil yung mga manggagawa ng Panginoon. Sige, sarado ang church. Pero nabuksan pa rin ang gawain through live streaming. Di ba? At dumating yung pagkakataon because faith is essential. Nabuksan din ang simbahan na kahit ilang porsyento ng capacity, 10% of capacity ng worship center, pinayagan po ng gobyerno na magkaroon ng gawain mga Kristiyano. Bakit? Because faith is essential. Kapatid, initigil ng Diyos. Pasabihin ko po sa inyo, hindi po siya titigil at hindi po siya magsasawang ganapin yung kanyang mga pangako sa inyo. Kung kailangan lang, huwag din po tayong tumigil sa paniniwala. Totoong tutulungan tayo ng Diyos. Magpatuloy lang po tayo at magsumika na gawin ang kanyang kalooban hanggang wakas. Sa pangatlo, sa verse 1, sabi diyan, kaya huwag kayong maging tamad. Magpakasipag tayo sa gawain ng Panginoon. Magpakasipag po tayo. Meron pong ginawa ang Diyos na gawain. Hindi naman ito ginawa ng tao. Gawain ito ng Diyos at ang Diyos ang nagpasimula. Kaya nga sabi niya, huwag niyong kakaligtaan ng pagdalo sa mga pagtitipon. So maging active po tayo, magpakasipag po tayo sa gawain ng Panginoon. Kaya nga po yung mga kapatiran po natin, sa inyo po mga tahanan, mga minamahal, magpakasipag po kayo. Na kahit nandyan po kayo sa inyong tahanan, buksan niyo po yung cellphone ninyo at makisa po kayo sa gawain ng pagsamba online. Wala akong dahilan, di ba? Yung mga kapatid natin dito, yung mga leader natin dito, talagang they wake up early in the morning, nagsisimula po sila, ihanda yung kanilang sarili dahil gusto po nila sumamba sa Panginoon. At hindi po sila tamad dahil walang tamad na Kristiyano. Amen? Amen. Huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos, tumanggap sila ng mga pangako. Yung mga hindi tamad, sila po yung tumatanggap ng katuparan ng mga pangako ng Diyos. Kaya mga minamahal mga kapatid, tumayo tayong matatag sa pananampalataya kahit meron pong crisis. Sapagkat una, tinawag tayo ng Diyos. Pangalawa, naniniwala tayong tutulungan tayo ng Diyos. Pangatlo, totoong tutulungan tayo. Mula sa mga pangako ng Diyos, tutulungan tayo ng Diyos. Magandang umaga po, pagpalain tayo ng Panginoon.